New Year, new goals. Paano nga ba mapapanindigan ng bagong set of New Year's resolutions? Ang Tip Talk sa report ni Von Aquino. Goal ng college graduate na si Precious na magkatrabaho na ngayong 2025. At sa loob ng 2 taon, target naman niyang makaipon. Gumagawa na siya ng budget para sa kanyang magiging sahod. O yung 50 ko na yon, syempre yun yung gagastusin ko sa bahay. Kasi, syempre yung mga bills and mga other expenses, ibibigay ko rin kay mami ko. Tapos yung 30% sa savings ko and yung 20% naman yon para sa sarili kong mga gusto sa buhay. Ang kanyang nanay na si Jocelyn, good health para sa pamilya ang goal. Magiging watchful na rin sa kinakain. Ang mapaunlad ang negosyo naman ang goal ni Albert. Dapat tutukan talaga kasi minsan may mga bagay-bagay na yun nga, pag di mo siya napopokusan, parang nawawala. Titigilan na raw ni Rian ang pagpaprocrastinate o mamaya na lang attitude para manatiling honor student. Pag sinasabi ko po kasi yung mamaya na yan, doon na po ako nawawalan ng gana to point na tatama rin na po ako. Ayon sa isang life coach, mahalaga ang pagsiset ng goal para magkaroon ng direksyon at focus sa gusto mong marating. At para ma-achieve yan, dapat malinaw ang gusto mong mangyari. Ano ba yung outcome that we wanted to accomplish? Kasi if we have so many things at hand na ito gusto ko to, I wanted to do this, I wanted to do that, and you are not being clear on what you should focus on, then you will not be having a particular outcome. Ang goal dapat daw specific, measurable, attainable, realistic, at time-bound. Minsan, nagsiset tayo ng goals na masyadong mahirap i-accomplish. Kaya tendency, nape-pressure natin yung sarili natin. Kapag nakaset na ang iyong goal, mainam na isulat din ito. Pero pag iniisip lang natin, ito yung goal ko. Lalagyan lang natin sa utak natin, sometimes we neglect it. So mas maganda na parang meron kang blueprint. So you can have a certain creative visual so that it will be reminded na ito yung goal ko. At kapag sinimulan na ang pag-achieve sa iyong goal, gumawa ng routine, maging consistent, at i-track ang iyong progress. Bukod sa pagsiset ng goals at pagsusumikap na maabot ito, mahalaga rin daw na maging mapagpasalamat para sa lahat ng mga biyaya at mga tagumpay na nakamtan sa buhay. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa pinakamataas na skyscraper sa buong mundo hanggang sa mga pamosong landmarks. Silipin ang pagsalubong sa 2025 sa iba't ibang panig ng mundo sa report ni Ian Cruz. Enggrande ang pagsalubong ng New Year sa Victoria Bay sa Hong Kong. Pasabog ang Golden Waterfall effect ng fireworks display sa iconic Sydney Harbour Bridge sa Australia. Pagkatapos naman ng countdown via drone show, sinindihan ang magarbong fireworks display sa Ras Al Khaimah, United Arab Emirates. Napuno rin ng makukulay na pailaw ang world's tallest skyscraper na Burj Khalifa sa Dubai. Level up din ang pagsalubong sa Qatar with drone display. Pagtunog naman ng iconic Big Ben sa United Kingdom, umilaw ang fireworks display sa London Eye. Natuloy yan sa kabila ng severe weather warning sa pagpasok ng linggo. Libo-libo rin ang nag-abang ng fireworks sa Brandenburg Gate sa Berlin, Germany. Nagningning din ang kalangitan sa mga makukulay na paputok sa Copacabana Beach sa Rio de Janeiro sa Brazil. Dinagsa rin ang pamosong Times Square sa New York ng mga taong doon sa malubong ng bagong taon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.